Hello mga kabayan, ayan, nandito na naman tayo sa ating vlog, ano? So ngayon, pag-uusapan pa natin ang tungkol sa pagkakaroon ng sasakyan dito sa bansang Malta, no? Kung paano bumili, siguro kung paano bumili, siyempre kailangan mo ng pera, no? Tapos konting mga kaalaman tungkol sa pagbili ng sasakyan dito sa Malta. So, umpisa na natin. So, una, ayan, ito na nga pala yung ating sasakyan, no? Isa itong Suzuki Swift, no? So, ito na yung ginagamit natin dito sa Malta bilang ating service sa pagpasok sa trabaho. Alam mo na, pagpunta pag namimili ka. Tapos, malaking advantage din siya, lalo na ngayong may pandemic, dahil hindi mo kailangang mag-transport na sa pamamagitan ng pagsakay sa bus, ano, mas makakaiwas-iwas ka. Pero sabi nga, kung magkaka-virus ka, magkaka-virus ka talaga. Ganun lang yan. Tapos, isang bagay, kapag bibili kayo ng sasakyan, isang magandang bagay kung hindi kayo bibili sa isang kasa, kasi karaniwan dito sa mga kasa ay meron naman niyang warranty. Hindi totoo yan. So, at least 2 years warranty yan lagi sa engine yan. Isang importanteng bagay sa engine tsaka sa transmission, no? So, yun yung kasi na mga mamahalin pagka nasira. Napakamahal ng repair nun, lalo na dito sa Malta, dahil konti ang mga mekaniko, hindi ganun karami ang mekaniko. So, alam yung service fee nila ay medyo mahal. So kayo, kung may nalalaman kayo sa mga makina, ayan, sa pag tingin ng sasakyan, may malaking tulong, no? So una, isang dapat nyo ring mahanap dito, makakita kayo ng inyong mapagkakatiwalaang mekaniko, trusted mechanic, nga. So para siya yung magtingin nung sasakyan na bibili nyo, no, o matignan niya muna. Unless yan galing sa kasa, syempre hindi naman papayag yung kasa na ilabas niyo yung sasakyan para lang matignan ng mekaniko. Tapos yun, syempre, di ba? Pero kung bibili nyo yan sa ibang tao, yan ang isang importanteng bagay. Kung bibili nyo lang sa ibang nagbebenta, gaya ng sa marketplace sa Facebook. So, itong sasakyan na to, kinuha natin to sa isang kasa, no? So, as far as hanggang ngayon, maganda naman ang takbo niya, no? Maganda naman ang hatak niya. So, itong sasakyan na to ay 2016 model. Kaya may kayabangan to, no? Base kasi sa mga nababasa natin, isa rin kasi na hindi mo naman kasi nga to hindi mo naman to gagawin na depende siguro kung anong plano mo, kung magiging pangmatagalan ka na dito sa Malta o ano. Siyempre gusto mo rin naman yung magtatagal na sasakyan sa iyo. So yung edad ng sasakyan para sa akin isang basihan, no? Siyempre mas matanda yung sasakyan, mas prone na yan sa mga maintenance, ano, mas paano masabi? Prone na yan sa kumbaga nga magkakaroon na ng sakit, yung pagkakaroon ng sakit ng sasakyan. So yung edad, isa nating tinitingnan, at syempre ang isa rin yung milyahe, kung gaano nakalaki yung tinakbo ng sasakyan, no? So una, kapag bibili kayo ng sasakyan sa ibang tao, sa tao lang, hindi sa isang kasa, lalo na kung yun hindi na yun yung hindi ikaw ang unang gagamit. Ito nga pala parang lang, kumbaga sa atin to, ang tawag natin dito ay surplus, no? Madalang naman din kasi dito yung brand new talaga na zero mileage, or yung alam niyo na, yung mapakababa ng milyahe na talagang galing sa masasabi mong galing factory pa o galing sa mismong seller, or anong tawag dito, sa mismong brand seller, kumbaga. Kung intindi ito, Pilipit ang dila nito. Baga, di ba? Kung gaya nitong Suzuki, galing mismo sa mismong main ng Suzuki, hindi, wala naman madalang yan dito, napakadalang ang kumukuha na
ganun dito. At bukod sa napakamahal, malaki rin kasi ang tipid mo. Halos ganun din lang naman. Hindi ka naman gaya sa atin dito, nabibiyahe ka ng ilang oras para makarating sa pupuntahan mo unless traffic, no? Pero dito sa Malta, ang pinakamatagal mo na sigurong tatakbuhin, sabihin na nating north to south nito, dulot dulo, yan, pinakamatagal na siguro isang oras na biyahe, dulot dulo na biyahe na yon, mga kabayan. So yung isang titignan ninyo lagi ay dun sa registration or sa logbook, no? Kapag bibili kayo sa ibang tao o sabihin na natin dun sa marketplace, no, sa Facebook, ang una ninyong kukuhanin or siyempre ang una ninyong gagawin, dalhin nito sa inyong mekaniko or kung kayo mismo para matignan niya o yung makina, yung sa i-test drive nyo, yung or i-test drive ng mechanic. Tingnan nyo kung may kalampag na, no? Kung sa mga naman, sa mga panglabas niya, gaya ng sa mga gas, normal yan dito dahil nga hindi naman din halos uso yung nakagarahe ang sasakyan dito. Gaya natin ngayon, nakapark lang tayo dito sa gilid ng kalsada sa may mga allotted parking spaces, no? So pagdating dyan sa mga gas, hayaan nyo na, normal yan. Hindi yan kawalan sa sasakyan, lalo na dito sa Malta, no? So ang una, pagkatapos nyong patignan yung makina, no? Pagkatapos nyong patignan yung makina, yung transmission, maganda rin kung matitignan niya yung pang-ilalim, kung may mga kalawang na, lalo na kung medyo matandang sasakyan na yung bibili nyo. Isa yan sa mga titignan dapat nung inyong mekaniko or at least kayo. Huwag yung puro panlabas lang din ang inyong babantayan. So pagkatapos niyo yung magawa, ma-check, kunin nyo yung tinatawag nilang logbook, no? So ito, papakita ko sa inyo yung sample. So ito, yan, ganyan ang itsura ng pinaka logbook kung tawagin nila ng isang sasakyan. So dito ay makikita nyo rin lahat ng detalye tungkol dito sa sasakyan nyo, no? Nakasulat dito ang year model, kung ano yung unang milyahin niya nung siya ay marehistro, no? Lahat yan dito nung siya ay kung may unang gumamit, kung natural may una nang gumamit dahil sa marketplace nyo lang siya kukuhanin. So yun yung mga dito, kung ilan na yung naging owner, no? Ayan, number, kung makikita nyo dito, ayan, dito sa baba, nandyan yung number of previous owner. So kung makikita nyo dyan, ang nakalagay pa dyan ay NA, dahil ako nga yung unang gumamit o sa akin to unang narehistro dito sa Malta. So isa yan dun sa mga titignan nyo. Tapos kapag kasi unless sabihin niya, kasi isa yan sa mga nagde-degrade or nagbababa ng value ng sasakyan dito kung marami nang gumamit, Tapos isa sa anuhin nyo ngayon, nandito na rin yung transfer of ownership sa likod niyan, transfer of ownership, madali lang dito. So ang dito sa transfer of ownership, papapirmahan nyo to sa kanya, tapos pipirmahan nyo din kasama ng ID card nyo at ID card nya, dadalhin nyo sa Transport Malta para may transfer of ownership. Tapos dadalhin nyo rin sa inyong insurance company, siyempre, para yun ang isang obligado rin na meron kayo, ang magkaroon kayo ng insurance company na sila na yung mag-aasikaso ng iba pang dokumento. So yan yung tungkol pag kinuha nyo sa ibang tao lang, no? Pag binili nyo siya sa ibang tao lang. So pag naman kinuha nyo siya sa kasa, no, ang gagawin nyo lang, syempre, check nyo rin siya. Iba rin yung start nyo man lang, pa-start nyo, patignan nyo, syempre. Tapos yun, pag nagustuhan nyo yung sasakyan sa mga kasa, open pa rin naman yan para tawaran nyo, no? Matatawaran nyo yan, o kaya magpadagdag kayo
ng bagay na gusto nyo dun sa sasakyan Galing ha? para at the same price makuha nyo at napalagay nyo na yung gusto nyo, no? So nung kinuha natin to ay ipinasama natin sa presyo yung pagpapalagay nung sa gulong niya, no? Pinapalitan natin ng alloy wheels, yan. Isa yan dun sa para at least hindi mo man matawaran ng mapababa na yung presyo, at least kahit paano wala ka nang halos papalitan dun sa sasakyan, no? So isa yan sa mga bagay na dapat nyong alam nyo na dapat nyong gawin o bilang isang bumibili ng sasakyan dito sa Malta. I think kahit naman dyan sa Pilipinas, no? So yung naman sa pagrerehistro dito, bukod sa insurance mo taon-taon, sa insurance company kasi sila na yung bahala ng lahat dyan ng pagrerehistro ng sasakyan mo taon-taon. So bukod dyan, yung road license mo, yung sa road license kasi ng sasakyan ay nakabase sa kung gaano kalaki yung ibinubugang emission ng sasakyan mo, no? Dito sa i-check yan sa tinatawag nilang BRT. Ayan, kung makikita nyo, napakarumi ng sasakyan natin dahil umuulan ng alikabok dito. So ayan. Ayan, kung makikita nyo, ayan. Makikita nyo yan. Yan ay January 22. Yan, January. Ibig sabihin, January 2022. So yan yung kung kailan yung susunod na road registration mo dapat. So bago matapos ang buwan ng January o hanggang katapusan ng buwan ng January ay pwede pa yan. Pero pag tumuntong na ng February 2022, syempre paso na yung road license mo. Kailangan, pero ang mag-aasikaso niyan dapat ay yung mismong yung mismong insurance company mo na. Kung makikita nyo rin dyan yung next BRT nya, yan, next BRT bago end of January 2023, so after 2 years pa, no? So yan yung dyan i-check kung gaano kalaki yung roadworthiness na nung nung sasakyan mo, kung siya ba worthy pa sa nagamitin sa kalsada. So yan yung isang so marami naman BRT station dito na nagche-check ng sasakyan kung sila ay sa vehicle worthiness niya, no, sa kalsada. Will you please repeat it? So yan yung ilan sa mga gastos, no, pag may sasakyan ka. Yan yung isa sa mga pagkakagastusan mo. At yan din yung mga dapat mong malaman. So pagdating naman dun sa road license, 2 buwan pa o 1 buwan pa ay padadalang ka na ng sulat ng iyong anong tawag dito, ng iyong insurance company, at dun pa lang sasabihin na nila kung magkano yung approximate na gagastusin mo at yung kanilang service fee. Syempre kasama yan dun sa babayaran mo. So yung road license naman ay karaniwan mananatili yan na ganyan at meron niyang maximum limit. So gaya nitong Suzuki Swift na to, meron itong maximum limit na kung di ako nagkakamali ay 340 o mga ganyan euro. Siguro mga after 10 years pa, no? Pero sa ngayon ito ay nasa 200 euro, ay nasa 160 euro, no, yearly ang nito. So kung hindi naman magbabago ang emission niya, magbabase na lang din yun doon sa magiging edad niya, no? So lahat kasi ng sasakyan na hindi considered as na rehistro within kundi ako kung nagkakamali ay 1998 pababa, no? Kung di ako nagkakamali, yan yung taon na nagkaroon sila ng bagong batas tungkol sa mga sasakyan dito. Ay ganun na yung sinusunod nilang batas sa pagbabayad ng road license, no? So pagdating naman dun sa yung BRT, yan karamihan naman yan nasa 30 euros, no? After 2 years pa naman yun. So yun yung mga yun yung isang paghahandaan mo rin. Siyempre yan, taon-taon ipapa service mo rin siya, change oil, ayan, change ng air, lalo na yung air filter, no?
kailangang mapapalitan yan dahil napaka-alikabok nga dito, no? Parang disyerto. Madaldal ka eh. Pero all in all, yun yung mga medyo masasakit sa pagkakaroon ng sasakyan, yung gastos din talaga sa pag-maintain mo ng sasakyan. Pero kumbaga nga, ang ibibigay naman niya sa iyo na ginhawa, no, yung maibibigay naman niya sa iyo na ginhawa nung wala kang sasakyan, eh nasa iyo kung paano mo babalansihin. So, yan yung ating video ngayon tungkol sa kung bibili kayo at kung pumunta kayo dito sa Malta at may bala kayong bumili ng sasakyan. Yan yung ilan sa mga dapat nyong malaman, ano. So, pag kumuha kayo sa kasa, bibigyan nila kayo ng dokumento para dalhin nyo yun sa inyong insurance company at yung insurance company nyo, syempre, babayaran nyo. At sila na ang mag-aasikaso ng lahat para i-release yung inyong logbook or yung inyong registration. At yun ay, yun yung dadalhin nyo naman doon sa inyong, dadalhin nyo doon sa inyong kasa at aasikasuhin na nila para ma-release na yung sasakyan nyo. So ayan mga kabayan, yan ang pagkakaroon ng isang sasakyan o pagkakaroon ng sasakyan dito sa bansang Malta. So yung mga nandito sa bansang Malta at yung mga gustong kumuha ng sasakyan, ayan. So sa insurance naman, ang requirement lang na pag magpapa-insured kayo ng inyong sasakyan, eh ang inyong ID card, no, Maltese ID card. Tapos ay yung inyong driver's license, no. Yun yung inyong mga kailangan dalhin o kailangan nasa inyo pagka dadalhin nyo na yung mga dokumento para ma-insured na at para maiproseso na, no. So yan, ito ang insurance lang natin na kinuha, yung syempre yung pinakamura lang, ano. Ito yung third party insurance lang, so at least insured. So yan ang ating ano. So yung sa ano na nga pala, yung sa insurance naman, yan bumababa din yan pagka wala kang record ng aksidente o mga violation sa loob ng isang taon. Bababa yan, taon-taon ang binabayaran mo. Bumababa yan ng, sa unang taon yan ay bababa ng 25%, 35,000, sunod 35%, tapos bababa ng 50%, tapos bababa ng 65%, tapos sa huli ay hanggang 30% na lang ng worth yung babayaran mo. So hanggat wala kang mga aksidente o mga violation, eh mas maganda, no? Mas makakaiwas, mas makakaminos ka sa mga bayarin. Galing ha? So yan ang pagkakaroon ng sasakyan dito sa bansang Malta. Yan mga kabayan, sana nagustuhan nyo yung ating video, no? At sana ay patuloy nyong suportahan itong ating channel para sa mga bagay-bagay pa at kaalaman dito sa bansang Malta. Hanggang sa uulitin at mag-iingat kayo palagi. Maraming salamat. Hanggang sa susunod.